السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته فنعرف أنك تستطيع الفعل هذا أو عجزا عن القيام به بنفسه. أنا ما أقدر مشكور عاجز وهو كافر. أنت عاجز. نعم وكذا. وأنا كافر. وأنت لك فيه. Akin, pakahulugan mo na ayon sa lingwahe. Ang pananalig ayon sa lingwahe, ipinagkatiwala mo ang isang bagay sa isang taong magsasagawa nito. Halimbawa, ipinagkatiwala ko ang gawain ko ay pula. Okay. Ibig sabihin, sa kanya ako nagtiwala. Sa kanya ako nagpakanlong kasi siyang may kakayanan. Umaasa ko sa kanya. Sa mga halimbawa, ipinagkatiwala ni Pulan, nagtiwala si Pulan kay Pulan. Ibig sabihin, siya ay naniniwala na ang taong itong kanyang pinagkatiwalaan ay mayroong kakayanan. Nagtitiwala siya na ang taong itong kanyang pinagkatiwalaan ay mayroong kakayanan sa isang bagay at alam niya na siya ay walang kakayahan. Dahil sa walang kakayahan, pinagkatiwala mo ito sa mayroong kakayahan. Sa halimbawa, binigay pa niya, halimbawa, pinagkatiwala ko sa iyo ang negosyo ko, anumang kikitain ng negosyo, pinagkatiwala ko sa iyo, sapagkat wala akong kakayanan na pangasiwa ng negosyo at alam ko na ikaw ay mayroong kakayahan. Kasi may tiwala ako sa iyo. هذا التعريف الأول في اللغة. التعريف الثاني التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيره. Sa pangkahulugan ng tawakkol, ito daw ay paglalantad ng pawalang kakayahan. At nagtitiwala ka o umaasa ka, nananalig ka sa iba maliban sa iyo. Ikaw na nagtitiwala, inilalantad mo wala pang kakayahan. Ang pinagkakatiwalaan mo, may tiwala ka sa kanya na siya ay mayroong kakayahan. التعريف الثالث نقول وكل فلان أي وكله أمره إليه يستكفيه إياه، فربما يكون بضعف الموكل وربما يكون ثقته بالكفاية. يعني ليضعف الموكل، يعني الموكل نفسه. أيوه. يعني أنا لا أوكل لأني ضعيف. نعم. وأثق فيه. Pangatlong kahulugan daw ng tawakkul, limbawa, ipinagkatiwala ni Pulan o nagtiwala si Pulan kay Pulan na mahulugan na ipinagkatiwala niya yung kanyang gawain doon sa taong ipinagkatiwalaan niya sapagkat alam niya na yun ay may kakayanan. Pare-pareho lang ang mahulugan. At yun ay pagkilala na si Pulan na nagtiwala doon sa kanyang kapwa na si Pulan ay siya ay maaaring walang kakayahan doon sa pangalawang kahulugan, pero dito sa pangatlo maaaring kahinaan at ang kanyang pinagkakatiwalaan ay may kakayahan. اصطلاحا قال ابن جرير الطبري رحمه الله والصواب في حد التوكل الثقة بالله تعالى، الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه
في الأمور والاعتماد في الأمور عليه وتفويض كل ذلك إليه بعد استغراق الوحدة السائل. يعني استغراق بدل الأسباب. نعم. Sa istilah, ibig sabihin sa kahulugan ng terminolohiyang ito na pang-Islamic, sinabi ni Ibn Jarir, ang tama daw sa kahulugan ng tawakkul, ito ay ang tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pananalig sa Kanya sa mga bagay-bagay patungkol sa buhay mo. At ipinagpakatiwala mo sa Kanya ang bagay na ito pagkatapos na ginawa mo na ang iba't ibang mga asbab. Natalakay na natin ang asbab. Plural ng sabab. Ibig sabihin mga pamamaraan, mga gawain, ginawa mo na ang lahat. قال ابن رجب علماء السلف صلى الله عليه وسلم قال هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من امور الدنيا والاخره كلها وكلت الامور اليه كلها اليه وتحقيق الايمان. ما هذه وكلت؟ ايوه وكلت الامور يعني خلاص توكل الامور وكلت الامور اليه. طيب وتحقيق الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز وجل. Sinabi naman ni Ibn Rajab, isa yan sa mga scholar ng Salaf. Ang tawakkul daw, ito ay ang tapat na pananalig ng puso kay Allah at kay Allah. Ulitin po, ipinatag ko ay pagsasakatuparan ng iman na walang nakapagbibigay at walang nakapagkakait o walang nakapagkahadlang, walang nakapipinsala at walang nagpapakinabang maliban lamang kay Allah. شوف يا اخوان هنا يقول وتحقيق الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز وجل. خلاص يخرج من قلبك كل تعلق بالمخلوقين. Nilagyan na ng linya ang katuparan daw ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, lahat ng mga pagtitiwala, pananalig sa mga nilikha lamang, tinanggal mo sa iyong puso sapagkat walang nakapagbibigay, walang nakapagkakait o nakapaghahadlang, at walang nakapipinsala at walang nagpapakinabang, maliban lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. من حقق هذا الامر اللي هو الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع الا الله عز وجل، هل يكون في قلبه مكان لبشر لمخلوق؟ Kapag nais sa katuparan ng isang tao ang pananampalataya na ito, na walang nakapagbigay at walang nakapagpagkakait, walang nakapinsala, walang nakapakinabang, maliban lamang kay Allah, may matitira pa bang kuwan? May matitira pa bang pananalig doon sa mga nikita lamang maliban sa kay Allah na nagpapakita? مستحيل يكون في مكان. Wala na. لذلك شوف الرسل بين الله عز وجل ناخذ الايات اللي ذكر فيها التوكل. ابراهيم عليه السلام وهو يقذف في النار اتاه جبريل قال لك حاجه قال اما من الله فحسبي الله خلاص حقق الايمان هذا. Kaya makikita natin lahat ng mga kometa sa mga tatalakay natin ito. Yung mga tawakkol ng mga kometa kagaya kay Ibrahim a.s. nang siya itinapon doon sa pugon sa pugon ng apoy. Nagpakita sa kanya si Angel Jibril. May kailangan ka ba sa akin? Sabi niya, sa iyo wala akong kailangan, pero kaya ba meron akong pangailangan. لذلك لما مستحيل Lumabas ka sa bahay kasi ay nagtitiwala ka sa Subhanahu wa Ta'ala, ay nakita ka sa labas ng mga paraan para magkaroon ka ng kabuhayan, pero ang paraan na yun ay haram.
Hindi yun totoo kasi kaya ikaw ay merong tawakkul. Pag pananalig kay Allah. طيب هذا تحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سوى الله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين. لا يدخل في قلبك استشراف للمخلوقين. تعلم أن هؤلاء المخلوقين كلهم أسباب، لكن لا يكون في قلبك إلا الله عز وجل. Kapag natupad ang iman, yung ating pananampalataya na walang nagbibigay, walang nagkakait, walang nagpapakinabang, walang nakapapinsala, maliban naman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, sinabi niya na ito daw ay lubusang pagputol sa yung pagdakila sa mga nilikha. Sa mga nilikha na ang mga yun ay may kakayanan na makapapinsala sa iyo, tinanggal mo ngayon, may kakayanan na makapagbigay sa iyo. Kasi doon sa taas, na itatupad mo na ang pananampalataya. Kasi ako lamang ang pagbibigay, siya lamang ang kapagkakaya, siya lamang ang papinsala, siya lamang ang nagpapakinabang. Lahat ng mga nilita sa mundong dito ay mga paraan lang, mga asbab lang. قال ابن القيم كذلك في تعريف التوكل، قال التوكل عمل القلب. طيب sinabi naman Ibn al-Qayyim rahimahullah na ang tawakkul daw ay gawa ng puso. وعبوديته اعتمادا على الله. At ito ay pagsamba sa Kanya bilang pananalig kay Allah. وثقة به. At pagtitiwala sa Kanya. ذكر كلام هنا ما ذكره أحد قبله، قال ورضاه بما يقضيه، لأنه قد يقضي شيء تنظر إليه أنه شر. لا، إذا من التوكل رضاه بما يقضيه لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه. Yung nilagyan niya ng linya, hindi binanggit doon sa naunang mga papahulugan ng sa naunang mga salaf. Sabi niya, ulitin natin ha, ang tawakkul daw ay gawain ng puso at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pananalig kay Allah at pagtitiwala sa Kanya. Pagpapakanlong sa Kanya at ito daw ay kaluburan. Kaluburan o pagkalugod natin sa anumang Kanyang itinadhana. Sa anumang itinadhana sa mga gawain niya na yun ay nakasaspat. At ito ay mabuti niyang pagpili. Anumang itinadhana na yun, ito yung pinakamabuting pagpili na ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa Kanyang alipin. قال مع قيامه بالاسباب المامور بها واجتهاده في تحسينها، يعني بدل الاسباب. Ngayon, tinukumpara niya talakip ng pagkalugod na ito sa anumang itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kalaki pa rin yung pagsasagawa ng mga asbab. Pagsasagawa ng mga kadahilanan na. وجبت لكم كثير من التعريفات، ليه؟ لأن في كل تعريف في حاجة لا تريدها في التعريف الذي قبله. Maraming mga papahulugan ang ibinigay ng mga scholar na halos magkakapareho, pero ang iba ay mayroong karagdagan na wala. Mayroong karagdagan na wala doon sa ibang mga papahulugan. طيب ليش؟ عشان تتكون عندنا صورة كاملة عن التوكل. O para magkaroon tayo ng kompletong para bang paglalarawan, ano ba ang kahulugan ng tawakkul? التعريف السهل اللي يهمنا ويجب عليكم تحفظوه هو هذا التعريف. هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. Ang pinakabuot at pinakamahalaga na papahulugan ng tawakkul,
yung pananalig ng puso kay Allah, kalakip ang pagsasagawa ng mga asbab. Asbab na alinsunod sa batas. Sinasabi alinsunod sa batas kasi pag lumabas ko niya, nakita ka mga paraan, yun pala yung haram. Kaya laging alinsunod sa batas. الآن لما أقول لك ولا وأنت خارج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله يجب عليك أن تستشعر تستشعر إيش؟ إني ضعيف فقير طيب لأنه يقول لك بضعف في المواقف الإنسان ضعيف وفقير وكذلك أعتقد أن الله عز وجل القوي الغني. Kaya kapag kalabas tayo sa bahay na binabanggit natin yung dua, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, yung alam natin, kilala natin, nararamdaman natin na tayo ay mahina, walang kakayanan, at siya Allah ang makapangyarihan, may kakayanan. مثل الوظيفة هذه يقول التوكل هو اعتقاد الضعف والفقر من الموكل واعتقاد الغنى والقوة في الله عز وجل. تستطيع؟ وظيفة. Kaya dito sa paghulog ko ito, dito natin na ang pagtawakol dito ay ang pananalig doon sa pinagkakatiwalaan na ang nananalig ang feeling niya mahina siya o kaya wala siyang kakayahan at ang kanyang pinanaligan ba? At ang kanyang pinanaligan, isip niya na yun na ang mayroong kakayanan. Di kagaya sa kanya na mahina, walang kakayanan. Kaya paragdagang pangahulugan ng tawakol na ito, ito ay ang paniniwala sa lakas at kakayahan. Ni Allah subhanahu wa ta'ala at kahinaan at lakas at kayamanan. Lakas at kayamanan, ito paniwala sa lakas at kayamanan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniwala sa kahinaan at pagkamahirap ng isang nananalig mapapagbuwak. Ang isang nananalig o nagtitiwala. Ulitin ko. Ang tawakkul, ito ay ang paniniwala sa lakas at kayamanan o yaman ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang paniniwala na ikaw na nagtitiwala, na ikaw na nananalig ay mahina at mahirap na nangailangan na. قال سعيد بن جبير التوكل لذلك قال سعيد بن جبير التوكل نصف الايمان. Kaya sabi ni Zaid ibn Jubayr, ang tawakkul daw, ang pananalig ay kalahati ng iman. ايش دليله انه نصف الايمان؟ Kaya daw ang kanyang dalil. هذا هو الدليل. هذه دليل، لكن دليل سعيد بن مسيب انه نصف الايمان. هنا تظهر انه من الايمان انه لا يتوكل على الله الا المؤمن. طيب لكن نصف الايمان. Okay, dito sa anya na ito, na ang mga nanalig ay mga mananampalataya lamang. Pero saan ang dalil patungkol sa sinabi ni Said bin Jubayr na ang tawakkul o ang pananalig ay kalahati ng iman. قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نصف عبادة ونصف فلوس. لأن من التوكل اسمه التوكل الاستعانة، الاستعانة هي توكل على الله. Yung dalil doon sa Surat Al-Fatiha, Iyaka na'budu, tayo lamang kami sumasamba. Nasta'in, nagpapatulong, yun ay tawakkul. Kung magkaya tayo patulong sa kanya kasi, tayo ay nananalig.
طيب ما هي أسباب قوة التوكل؟ Ngayon, ano daw yung mga dahilan o paraan para sa paglakas ng pananalig? أول دليل قوة التوحيد. أسباب التوكل يكون التوحيد قوي، خاصة هي أسماء الله وصفاته. Ang unang dahilan daw sa paglakas ng tawakkul ay ang kaalaman sa tauhid, lalong-lalo yung ating kaalaman sa mga sifat, sa mga katangian at mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. لما يقرأ مثلا يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، فهل يتكل في الرزق على أحد من المخلوقين؟ مستحيل. Kaya kapag alam natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bumubugol sa lahat ng ating mga kailangan, ay maanalig pa ba siya sa ibang maliban kay Allah? لما يعتقد أن الله عز وجل إذا أراد أمر قال له قل هل يتكل على غير الله عز وجل؟ Kaya kung alam natin at pinaniniwalaan natin na sa Allah ang makapangyarihan, ano mang gusto niya sa mundong ito, sabihin lang niya, kun, kaya kun. لما يعتقد أن الله عز وجل حي لا يموت فليتوكل على غير الله عز وجل. Kung alam natin na katangian na Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya'y buhay at hindi na mamamatay, eh, maanalig pa ba tayo sa ipabukod sa Kanya? اثنين من اسباب قوه التوكل الايمان بالقضاء، الايمان بالقدر. طيب Okay, pangalawa daw na dahilan sa paglakas ng tawakkul ay ang pananampalataya sa al-qadar at tawakkul. ليش؟ الذي لا يؤمن بالقدر لن يتوكل على الله عز وجل. Dahil ang hindi naniwala daw sa qadar o pagtatakda, hindi siya magtawakkul, hindi siya mananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. لماذا؟ نقول انا توكلت على الله وبذلت الاسباب ولم يرزقني الله. Bakit daw? Kasi halimbawa, nananalig ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa ko naman ang lahat, pero hindi naman niya ako biniyayaan. لذلك ابن القيم ايش يقول لنا؟ ورضاه بما يقضيه بعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده. Kaya nilapit dito ni Ibn Qayyim rahimahullah sa pakahulugan ng tawakkul, yung pagkalugod daw sa anumang itinadhana sa Kanya. At pinaniniwalaan natin na anumang iniloob niyang mangyari sa atin, ito ay ang mabuti niyang pagpili na yun ang mabuti para sa atin. وحسن اختياره لعبده. At mabuting pagpili niya para sa kanyang alipin. لأن أمر الله عز وجل كله خير، عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Kaya doon sa ating paniwala sa pagtatakda at tadhana, ano man ang mangyayari sa atin, alam natin na yun ang pinakamabuting pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakapamangha daw ang buhay ng mga mananampalataya. Lumabo man sa kanya ang sakuna, siya ay nagtitiis. Lumabo man sa kanya ang biyaya, karangyaan, kabutihan, siya ay nagpapasalamat. Mabuti man o masama, lahat ay mabuti para sa kanya. لأن الله عز وجل قد يمنعك لمصلحة لك وأنت لا تعلم. Kapag Allah Subhanahu wa Ta'ala maaaring pagkait niya sa atin ng isang bagay, yun ay mabuting pagpili niya para sa atin kasi nakakabuti yun sa atin. أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى. ابنك الصغير إذا مثلا طلب مال، طلب 1000 2000 هل تعطيه؟ مستحيل انك تعطيه. طيب ليه منعته انت؟ لماذا منعته من هذا المبلغ وانت تستطيع ان تعطيه؟ انت ما تعطيه. Halimbawa, yung maliit mong anak na wala pang kabuwang-buwang, humingi siya ng pera, kunyari, malaking pera hiningi sa'yo. Maliit mong ano. Halimbawa, kung kapag bibigyan mo ba? منعته لماذا؟ لمصلحة له.
pinagkaitan mo kasi para sa kanyang kabutihan. Hindi naman niya kailangan. فأنت أحسنت اختيارك الابن. Kaya doon sa pagkahulugan ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang kanyang pagpili ay mabuti. Kaya kagaya sa'yo, baka man sa Quran, si Allah ang walillahi al-mathalul a'la. Ano ba ang sana nun? Kasi ang hindi natin pwede siyang mahalin tulad sa atin, bagaman ito paghalin tulad ng mga, ang tao, kunyari, ikaw na tatay, ang pagdidesisyon mo, alam mo na yun ang mabuti na pagpili para doon sa anak. تحمل ابنك إذا مرض إلى المستشفى ويأخذ إبرة وهو يصيح وأنت تعطيه إياه هو يظن أنها شر هذه الإبرة لكن أنت بحسن اختيارك له تعلم أنها خير لك. Kunyari yung anak mo, pinilit mo, dahil doon sa ospital, alam mo na ayaw niya na magpa-injection, nag-iiyaw. Pero pinipilit mo, sapagkat alam mo na ang pagpili mo na yun, ang desisyon mo na yun ay nakabuti sa kanya. Bagaman siya, akala ng anak mo na yun ay kasama yun. Kasi sinasaktan mo siya. فقد يمنعك الله عنه وهو خير لك وأنت لا تعلم. Kaya maaaring ipagkait na sa atin ang isang bagay, yun ay mabuti niyang pagpili kasi yun ang nakabuti sa atin. Samantalang tayo hindi natin alam. لذلك يا اخوان الخيريه في الاخره وليست في الدنيا. Kaya lahat ng mga kabutihan sa akhirat hindi dito sa mundong ito. ولما تؤمن بالقضاء والقدر تعلم انك لما توكلت على الله عز وجل في مساله الرزق ولم ترزق ان هذا خير لك وان الله عز وجل كفاك. Kaya dahil sa pananampalataya natin sa tinatawag na pagtatakda o tadhana, hangad natin na magkaroon ng isang kabuhayan pero hindi natin nakamtan. Sinasampalataya natin yun ang mabuting pagpili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. ثلاثة المطالعة في سير المتوكلين. Pangatlo daw, yung pag-aaral natin sa buhay ng mga sinaunang mga tao na nananalig. وخاصة الأنبياء. Lalong-lalo ang mga propeta. بإذن الله عز وجل سنأتينا. At inshallah, nabanggit na natin at matatalakay sa ang tawakul ng mga propeta. معرفة فضائل التوكل وستأتينا إن شاء الله. من أسباب قوة التوكل معرفة فضائل أن الله عز وجل يكفيك، أن الله عز وجل يبلغك ما تريد. Ang pang-apat nito, yung kaalaman sa mga kahigtan o kahalagahan ng tawakkul. طيب كثرة الدعاء أن الله عز وجل يجعلك من المتوكلين. Panglima, yung madalas na pagdudura, madalas na pananalangin. Ang madalas na pananalangin, ito yung nagtuturo sa atin ang tawakkul. طيب أنا الآن أريد أن أوكل الشيخ سلمان على أموالي. Kunyari ako, gusto kong pagkatiwalaan si Salman ng ating mga yaman. هل هذا جائز؟ Yun ba yung pinahintulot? نعم جائز. طيب لو توكلت على سلمان الفرق بين التوكيل والتوكل. التوكل عمل قلبي هذا يكون لله عز وجل وليس لأحد غير الله عز وجل اللي هو القلب. والوكالة عمل ظاهر، يعني الشيخ سلمان سبب في إدارة تجارته، لذلك نقول الوكالة تكون فيما يقدر عليه الإنسان. اللي يقدر عليه الشيخ سلمان، الشيخ سلمان محاسب جيد ويستطيع أن يحسب لي الإيرادات الداخل الخارج. Okay. Pinalawanan na dito yung kaibahan ng tawkil at saka tawakkul. Tawkil at saka tawakkul. Ang tawakkul o pananalig, yun daw ay gawain ng puso.
gawain ng puso. At ang yung pinagkatiwalaan, ito yung gawain lantad, yung mga pamamaraan o mga asbab. Ang tawakkul, kung ikaw ay nananalig sa tao, puso. Sa'an asrah al-fatwa na tawakkul wa tawakkul. Israha bibasata. طيب أبسطها. التوكيد هو بدل سبب. أن تكون مجرد سبب ليس لك في القلب شيء. Okay, yung tawkil, ang problema sa ating sanin, ang tawakkul, pananalig, na kung saan kalakip doon yung paniniwala ng puso doon sa kanyang pinananaligan. Samantalang ang tawkil, kunyari, iwan ko anong dapat na salita natin. Kunyari, pinagkatiwalaan ko si Amir ng aking negosyo. Kasi nagtitiwala ko sa kanyang kakayanan at ako iba ng kakayanan. Mas magaling siya. Mahina ko sa bagay na yun. Pero wala doon yung tawakkul na nasa puso. Ano kayo ba? Ano? Sa ating ibalik. Yun ay mga gawa, yun ay mga asbab lang. فأعتقد أن الشيخ سلمان مجرد سبب. أنا أعتمد في تجارتي وفي كسبي على الله عز وجل. وهناك أسباب، من أسبابها العمال. ووكل سلمان عليه. سلمان مجرد سبب. لا أعلق إن سلمان هو الذي سيأتيني بالرزق. لا. الشيخ سلمان مجرد سبب. إن شاء الله عز وجل جعله سبب في الرزق وإن شاء عطله عن هذا. Okay, ulitin natin yung kaibahan ng dalawang salitang ito. Ang tawakkul, yun ang pananalig ng puso. Kunyari si Sheikh Said, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang negosyo. Kasi alam na mayroon akong kakayanan doon sa pamamahala ng kanyang negosyo, sa kanyang mga tauhan. Yun ay ang pagtitiwala niya, yung ang tinatawag na tawkid sa akin. Tawkid, hindi tawakkul. Ang pagtitiwala niya sa akin na may kakayanan doon sa pamamahala ng kanyang negosyo, yun ay kabilang lamang sa mga asbab. Kabilang lamang sa mga asbab o pamakamtan yung hangad niya na hindi niya kaya magawa kasi mahina siya at ako alam niya na mayroon akong kakayanan. Pero wala doon ang tawakkul na sa akin siya, na doon ang paniniwala niya na sa akin lamang naka-independyente ang success ng kanyang negosyo. Pero sa dalawang kanyang doon, ang kanyang tawakkul at saka mayroon siyang tawakkul kaya pero ginawa niya yung asbab. يعلم أن هذا الوكيل مجرد سبب لا يعلق القلب به. إن شاء الله عز وجل جعله سبب وإن شاء عطل هذا السبب. مثل الدواء. أنا أعتقد أن الشافي هو الله عز وجل والدواء هذا مجرد سبب في الشفاء. فإن شاء الله عز وجل جعله شفاء وإن شاء عطل وأنسى. Ay yung kanyang pananalig o tawakkul niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa naman niya ako na isa sa mga paraan, mga asbab na maaaring ipagkait niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang hangad niya doon para sa business, maaaring tagumpay, maaaring period, kagaya din doon sa gamot. Kunyari, pinagamot mo ang iyong anak. Ang tawakkul o pananalig mo ay Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaaring ang gamot na yun ay hindi naman talaga angkop doon sa sakit, kaya hindi ka gumaling, o kaya maaaring gagaling. Yun ay sa kalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa maling salita, yung ating tawakkul ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang magtawakkil tayo, yun ay mga asbab.
في أي سؤال على التعريفات هذه؟ Okay, mayroon daw paglilinaw daw sa mga papahulugan nito. Mga kahulugan ng mga natalakay natin nila. تبغون العيد العيد. العيد؟ أنا هذا ما حضر. نعد 100 مرة. 1000. العيد. Ano daw ulitin natin yung mga papahulugan? quick recap. طيب خلاص عرفنا. أنا لما أقول توكلت على الله خارج من بيتي أقول توكلت على الله، أعتقد اعتقاد لا شك فيه أن الله هو الغني القوي وأني أنا الضعيف الفقير، مع بذلي للأسباب. إن كنت تبغى رزق، تبغى أبحث عن شفاء، أبذل الأسباب، لكن أعتقد مجرد أن يقول توكلت على الله ثقة في الله عز وجل وأن الله هو الغني الذي على كل شيء قدير، وأني أنا الضعيف الفقير الذي لا أستطيع فعل شيء. Kaya kapag tayo na nanig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo na aniwala na siya Allah ang may kakayahan sa lahat ng bagay, siya ang mayaman, samantalang ako ang mahina at mayroong pangangailangan, mahirap at mayroong pangangailangan, pero kalakip ang gawa. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه، وكذلك أخبرنا أنه من أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله. قال ولا تكلني، لا تجعلني أعتمد على نفسي طرفة عين. شوف طرفة العين قد تكون أقل من الثانية. ليش؟ لأن الله عز وجل لو ترك، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لو تركه طرفة عين هلك لضعفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني، لا تجعلني أعتمد على نفسي أو غيري، اجعل اعتمادي وثقتي بك وحدك لا شريك لك. Yung doa. Akitan natin. Ang lit pa rin. Lumaki. Lagyan natin sa word. Ilahin. Yan, kailangan. Yan ah. Ano yan? Ito Pixelated yun. ito yung doa. Sabi lang ito sa mga adkar ng umaga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. O ikaw na buhay, ikaw na tagapagpanatili sa pamagitan ng iyong maawa, ako ay nagpapasaklolo. Isaayos mo po ang pamumuhay ko, lahat ng ito. At huwag mo akong hayaang manalig sa sarili kong kakayanan. Kahit isang mata. Isang mata tawag din ganyan. Ibig sabihin na kahit isang segundo man lang dito sa hobby, na wag na tayong hayaan na tayo ay manalig sa sarili nating kakayanan ng kahit isang mata naman lang. Meron lang ako, kasi trading sa news ngayon na may plane na nag-crash. May plane na nag-crash sa India. May mga Muslim din doon na nasali. Ngayon, ang tanong ko lang is, halimbawa may mga religious doon na Muslim na sumakay, tapos nagdasal sila na maging safe yung travel nila papunta London. Ngayon, nag-crash. So ano ba yun? Tininig ba yung dasal nila? Kasi nag-crash namatay sila ng sunog. Sa mata, What if? kabaraan What if lang naman yan? Alhit. Sakot. Kung dininig ko. Kaya
rukab salihin. يتوكلون على الله لأن الله أي ينجيهم من هذه الكارثة ولكن مع الموت هل الله سبحانه وتعالى لم يستجب لدعائهم؟ ايش قلنا هنا؟ قلنا هنا ورضاه بما يقضي الله عز وجل قضى انه يموت. لعل هذا الرجل لما مات في الطائره طيب مات على الاسلام لو بقى لانه يرتد على الاسلام فالله عز وجل علم ما هو صالح له وحسن اختياره لعبده فاختار له هذه الميته. كذلك رجل يخرج من منزله بسم الله توكلت على الله يصيبه حادث فيظن انه شر لا خير. لذلك عجبا لامر المؤمن امره كله له خير. Kasabot pa rin yan doon sa pakahulugan ni Ibn Qayyim rahimahullah na anumang nangyayari sa atin, ang mga ganap sa atin, kalugdan natin, tangkapin natin. Kasi yun ang itinaghanap, itinagdak ni Allah subhanahu wa ta'ala at dinutong niya doon, yun ang mabuting pagpili ni Allah para sa iyo kung anumang nangyayari sa iyo. Kaya yun ang sinabi ng propeta na ang pamumuhay ng mga Muslim ay nakakamangha kasi lahat ay kabutihan. Dumating man sa kanya ang hirap o kaya marami ang buhay, pareho lang na mabuti para sa kanya. Halimbawa, maaaring kung bumaba pa ang kanilang buhay, eh baka makagawa pa sila ng mas matitindi mga kasalanan, maaaring mag-usulta sa iyo. Kaya sa iba ang mas nakakaalam. Kaya sa palataya ng palagay natin, anong nangyayari sa ating buhay, yun ay mabuting desisyon o pagpili ni Allah para sa atin. Yun ang itinakda niya. في دعوات كثيرة من الناس يسمونهم تطوير الذات البرامج حقتك دائما يقولون ثق بنفسك اعتمد على نفسك هذا ما يجوز الكلام يجب إظهار الضعف والفقر إلى الله عز وجل وراح بإذن الله عز وجل تأتينا أدلة نرى من الأنبياء عز وجل عليهم السلام كيف أظهروا الضعف والفقر إلى الله عز وجل. Kung mapansin nyo, kahit sa YouTube, sa Facebook, may mga post patungkol sa, may mga libro na sinulat, o kaya kung paano daw i-develop mo ang iyong sarili, paano ka magiging maging successful, self-development. hanggang sa ikaw ay nagtitiwala, mayroon kang tiwala sa iyong sarili. Eh sa atin, mali yun kasi kabaliktaran sa atin. Tayo, ang tiwala ay kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi. Di ba maraming mga ganong mga That's yung sinasabi nila na kung kinaya ko, kakayanin mo eh. Follow me. Kaya sa atin, yung kakayanan palagi, tinuturing palagi natin na tayo ay mahina na lahat. Kasi pinagkakatiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Parang ano Ustaz ba? Parang ano naman yung Ustaz? Parang may observation ako na may mga taong tamad pero mayaman, pero may mga pagsikap pero mahirap. Takapagmana. Yung kasama ba sa lahat? Takapagmana yun. Friend, baka takapagmana sa friend. Takapagmana. Tamad na pero mayaman pala. Pero may isa na كثير من شوف يا شيخ من الايمان بالقدر طيب ان تؤمن ان الله جعلك قد يكون جعل شكلك غير جميل جعلك فقير طيب هذا من الايمان بالقدر ان تسلم وتعلم انه خير لك
وضربت المثال لابنك الصغير، تمنع من اشياء انك تعلم اذا اخذ نفسه. فقد يريدك الله عز وجل فقير، ويوم القيامه يا اخوان الميزان دائما ميزان المسلم والمؤمن في القيامه والاخره. انظروا الى الانبياء كلهم، في احد منهم ملك؟ هو سليمان عليه السلام فقط، لكن كل الانبياء ابتلوا واوذوا. طيب في الاخره هم اسيان. الواحد لا ينظر الى الدنيا، والله يا اخوان ترى قد يكون الانسان غني عنده اموال عنده كذا، لكن ما عنده سعاده ولا يجدها. قد يكون الانسان فقير والله يجد السعاده. Kaya palagi sa ating paniniwala, yung tadhana o tadak, yung pagtatakda, ano man ang nangyayari sa buhay natin, yun ay itinakda niya sa Subhanahu wa Ta'ala. Kunyari, itinakda ng pangit, samantalang pupugit naman. Itinakda ng mayaman, samantalang kumaniro. Tanungan ba yun, Ustaz? Lahat ng mga yun ay kabutihan sa atin. Kunyari, lahat ng mga propeta ay mga mahirap. Maliban lamang kay propeta ang Sulaiman, siya ay hari at pinakamayaman. At lahat ng mga propeta nagdanas ng iba't ibang mga pagsubok, kahirapan. Samantalang doon sa akhirat, sila ang pinakamamayayaman. Kaya ang pinakapamantayan daw palagi natin mga Muslim, hindi yung buhay dito sa mundong ito, kundi yung akhirat palagi. Kaya Ustaz, ang tawakkal kasi surot ng iman. Surot ng iman. Sure. Okay. لذلك التوكل من شروط الإيمان. نعم، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. Kaya ang tawakkol o pananalig nito, kabilang ito sa mga conditions, sabi ni Brad, ng ating pananampalataya. Dahil sinabi ni Allah, kayo ay magtawakkal, kayo ay manalig kaya Allah kung kayo ay mga mananampalataya. والله يا إخوان إن الإيمان ما يعتبر شيء الأمر، لا نساء ولا بنين ولا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن يقول اللي معاه ما يفعل أعدائي، إيش يبغون يسوون في أعدائي؟ سجني كان بيحطون في السجن خلوة، أجلس أصلي وأقوم وأذكر الله عز وجل، وإن كان قتلوني شهادة. ماذا؟ سجني خلوة. نعم. وقتلي شهادة. نعم. وإخراجي من بلدي النفي. نعم. قال سياحة. شوف يا اخوان الايمان كيف خلى هذا البلاء. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه. اي خلى البلاء هذا ولا شيء. Kaya ang pamantayan palagi ng mga Muslim ay ang akhirah. Kaya kunyari kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nang siya kinulong. Sabi niya, kung ikulong man nila ako, ang pagkakulong ko, counted na nyo na parang ako ay, alam niyo yung mapag-isa. Uzra. Kung ako man ay patayin nila, ang kamatayan ko ay shahada. Kung itapon man nila ako, tapon ang tawag doon, no? Itapon sa ibang lugar. Ano ang tawag doon sa lingwahe na rin? Exile. Kunyari. Ay, yun, ang kakumpas lamang na ako ay parang nagtutor. Nagtutor lamang daw siya. Kasi ibig sabihin, lahat dito sa mundong ito ay walang kabuuhan kumpara sa akhirat. Ikaw man ang pinakamayaman, o kaya ikaw man ang pinakamahirap, walang kaibahan. Pareho lang. قيصر يقول لأبي سفيان أيرتد منه أحد سخطة على دينه لأن الدين مو عاجبه؟ قال لا. إيش قال له؟ قال فذلك حلاوة الإيمان إذا لامست بشاشة القلب. يعني
الصحابة كانوا في ضيق وفي هم ما يعلموا إلا الله عز وجل، هم الوحيدين في الأرض والبقية كله مشكلة. وثبتوا وصبروا ليش؟ لا حلاوة الإيمان. Kung imagine natin, ano, yung mga sinaw ng mga Muslim, ng mga Sahaba, kukunti lang sila ng mga Muslim sa buong mundo at lahat ay mga kupad. Lahat ay mga kupad. Pero sila ay nagpapatatal sa kanilang pananampalataya, nagsumikap. Kasi lasahan, ano pa dito? Nalasap nila ang tamis ng iman, ng pananampalataya. والله ما يعدل شيء، يكون المؤمن طبق قوله رضيت بالله ربا. ايش معنى رضيت بالله ربا؟ ايش معنى رضيت بالله ربا؟ Kabilang yan sa ating mga adkat. Raditu billahi rabban. Ako ay nalulugod kay Allah bilang Panginoon. Ano lang sabihin ng bilang Rabb, bilang Panginoon? بقضائه وقدره. Ibig sabihin yun, sa kanyang mga itinakda niya sa akin. احد العلماء يا اخوان مسجون الان يقولون له وقع بس مجرد توقيع تخرج ما تتكلم. يقول لا 30 سنه له يقول بس اخرج الحين نخرجك بس هذه الورقه توقع تعهد انك ما تتكلم ابدا في الحق. فلما قالوا لك انت بعد 20 سنه جابوه تكلموا معه قال لك 20 سنه الان قال والله لو اعطوني الدنيا بما فيها من نساء وبنين وقناطير مقنطره من الذهب والفضه انا اعطيهم نص كلمه مو كلمه كامله قلت والله ما اعطيته نص شطر كلمه يقول. Isa daw sa mga ulama dito na mahigit na 30 years na nakakulong. Bakit na-start? Maraming mga ulama dito na nakatulong. Likas ba? Wala siya, pinapirma na. Nakasunduan. Pumirma ka lang. Kaya pala ngayon, lalabas ka na kagad. Ang nasa kasunduan, na huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita. Basta labas, huwag na siyang magsalita. Sabi niya, tinanggihan niya. Wallahi sabi niya, kahit pinapirma niya ako, kalahating salita lang, hindi pa kumpletong isa. Kalahating salita lang, hindi ako pipirma. Natatahimik ako. Kahit ibigay pa sa akin ang lahat ng yaman dito sa mundo ito. Ilang pulong siya? Napulong siya. 30 years bro. 30 years. Bakit naman ganun kabigat, Ustaz? Batas na nila yun. Yung detalye sa mga dahilan ng mga pagkakulong ng mga ulama dito sa kingdom. Hindi lang hindi sa kingdom, napakaraming mga naturing ng mga Muslim ng mga bansa. Siguro maunawaan natin ng malinaw yun kung alam natin ano ba ang realidad ng ating religion. Kung tinuturing mo lang na ang Islam ay walang kaibahan sa iba pang mga reliyon, kagaya sa Christianity at lahat ng mga sekta Kristiyano, hindi mo talaga maunawaan yan. Ibig sabihin, Ustaz, yun yung nangyari ngayon. Yung parang kaibahan. Kaya may napukulong. Siyempre, karaniwan ang talaga sa mga pinuno ng bansa, doon sa mga reliyoso na mga eskola, yun ang pangunahin nilang pinaghihinalaan. Pero sila ang panganib sa kanilang kapangyarihan. Mentalidad nila. Yung nagpatwa sa harap, iba nagpatwa sa harap yun. Hindi lang sa harap. 10 years agad-agad. Kaya mapansin ninyo, ang dito, kung magsalita yan, talagang bilang ang salita ng kanilang binibitawan.